Patuloy pa rin po ang epekto ng tatlong iba't ibang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan sa may extreme northern Luzon, andyan yung northeasterly wind flow o yung hangin po galing sa may hilagang silangan na siya nagdadala ng mga pulupulong may hinang pag-ulan dito sa may Batanes, Babuyan Islands at mga probinsya ng Ilocos Norte and Apayao. Dito naman sa silangang parte po ng Luzon, andyan pa rin yung shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po yung northeasterly wind flow at yung easterlies. Pag pinagsama po natin yung malamig na hangin at mainit na hangin, nagre-resulta ito sa pamumuo ng mga kaulapan. At itong mga ulap na to nagdadala pa rin po ng mga light to moderate rains at mga isolated thunderstorms. So itong shear line na nagbabalik po sa ating bansa, magdadala overnight ng mga pag-ulan sa may mainland Cagayan, Isabela, down to Quirino, as well as most of Central Luzon, Metro Manila, Rizal at dito rin po sa may Quezon Province, overnight po yan. Samantala sa ibabang bahagi ng ating bansa, andyan yung ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ito po yung linya naman, yung mas makapal na linya kung saan nagtatagpo yung hangin from the northern and southern hemispheres. From the word itself, convergence, pagsasalubong ng hangin within the tropical region po, no? So asahan pa rin ang maulap na kalangitan for most of the day overnight sa ating mga kababayan po dyan sa Visayas, Mindanao and Palawan. Sasamahan pa rin yan ng kalat-kalat na mga pag-ulan and mga thunderstorms. Hindi siya tuloy-tuloy pero minsan malalakas po yan. At nagkakos pa rin ng mga flash floods or landslides. Samantala, meron pa rin tayong minomonitor na bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung kanina, tropical depression po ito ay ngayon ay tropical storm na at meron ng international name na Nakri from Cambodian word, isang uri po ng bulaklak at huling namataan, 1,725 kilometers na lamang po sa silangan ng extreme northern Luzon. Lumakas pa po, 65 kilometers per hour ang lakas ng hangin at meron pagbugso hanggang 80 kilometers per hour at kumikilos, hilaga-hilagang kanluran, sa bilis na 25 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling track or pinakaunang track ng pag-asa regarding dito kay bagyong Nakri ay posibleng pumasok na po ng ating area of responsibility itong bagyo. Pagsapit po yan bukas ng hapon or gabi. At sakasakaling papasok po ito, bibigyan ito ng pangalan na Kidan o yung magiging pang 17th na bagyo for this year at pangalawa for the month of October. Basta rin sa ating latest track, kikilos ito generally northwestward. So pagpasok niya bukas ng hapon or gabi, pagsapit ng madaling araw ng Friday, lalabas din po ito agad. Papunta po dito sa mga southern islands of Japan. So in less than 12 hours, posibleng manatili itong si bagyong papangalanan natin Kitan sa loob ng ating area of responsibility. At dahil malayo siya sa ating kalupaan, walang inaasahang direktang epekto, walang landfall, walang effect sa hangin, sa ulan, or maging sa mga pag-alon. Kaya magandang balita sa ating mga kababayan po ito, no? At throughout its passage, tropical storm, hindi naman inaasahan pa sa ngayon na magiging isang malakas pa or malaking bagyo, kagaya po ng typhoon or super typhoon. Para naman sa lagay po ng ating panahon bukas, October 9, araw po ng Huwebes, malaking bahagi pa rin ng Central and Southern Luzon na magkakaroon ng mga pag-ulan, kabilang na dyan ng Metro Manila dahil sa pinagsamang epekto ng Intertropical Convergence Zone sa Southern Luzon at dito sa may Central Luzon dahil naman dun sa shear line o yung linya nga kung saan nagtatakpo ang mainit at malamig na hangin. So mataas ang tsansa ng mga kaulapan, umaga pa lamang, and sasamahan din yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms. Inulit natin, hindi po ito tuloy-tuloy ng mga pag-ulan unlike nung panahon ng habagat. Light to moderate rains, and then may chance pa rin ng mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Ugaliin pa rin po ang magdala ng payong po, no, kahit natapos na yung panahon ng habagat dahil mataas pa rin ang chance ng ulan at mga thunderstorms. Dito naman po sa natitirang bahagi ng Luzon sa may northern and some parts of central portions, fair weather conditions naman po. Bahagyang maulap at minsan maaraw naman ng kalangitan umaga hanggang tanghali, and then sa dakong hapon po hanggang sa gabi, nagiging maulap ang kalangitan, lalo na sa may silangang parte sa may Cagayan, Isabela, and some parts of Cordillera region. May aasahan pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog pagsapit ng hapon hanggang gabi. Temperatura natin sa Metro Manila, 25 to 31 degrees Celsius by tomorrow, habang sa Baguio City naman, 18 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, magbaon pa rin ng payong or kapote kung lalabas ng bahay dahil aasahan pa rin po ang mga pag-ulan. Dulot po yan ng ITCZ pa rin o yung banggaan ng hangin mula sa magkabilang panig po ng mundo. Sa ating mga kababayan po na nasalanta nitong nagdaang pong lindol, asahan pa rin ng makulimlim na panahon, may chance pa rin ng mga light to moderate with at times heavy rains pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Kahit mag-ingat na rin sa banta ng mga flash floods or landslides sa mga bulubon
bubundukin po na lugar. At pinakamatataas ang tsansa ng ulan dito sa may Western Visayas and Negros Island region. Temperatura natin sa may Puerto Princesa, 24 to 30 degrees. Sa Metro Cebu, 25 to 31 degrees Celsius by tomorrow. At sa bandang Mindanao, halos buong Mindanao po makakaranas din ng mga pag-ulan bukas. Dulot din ng ITCZ, kabilang ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, maging dito rin sa Northern Mindanao, hanggang dun po sa may Surigao del Norte and Dinagat Islands. Makulimlim ang panahon for most of the day at aasahan pa rin yung mga kalat-kalat na mga ulan at mga thunderstorms. Again, magbaon po ng pananggalang sa ulan at mag-ingat sa banta ng mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa, mga pag-apaw din po ng Kailugan. Dito naman sa natitirang bahagi ng Mindanao, sa may Soksadjen, kung saan nagkaroon po ng mga mudslides dito sa may parting Sarangani, other parts of Davao Region and Caraga Region, partly cloudy to cloudy skies, at mataas din po ang tsansa ng mga pulupulong ulan lamang, usually mga 1 or 2 hours lamang po ito, sometime between tanghali hanggang sa gabi. Yung temperatura natin sa may Zamboanga City bukas at sa may Davao City, posible pa rin umakyat sa hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon po hanggang bukas, wala naman tayong gale warning na inaasahan o yung mga unusual po na mga delikadong alon sa malaking baybayin ng ating bansa. Ito lamang po mga areas na malakas po yung northeast wind flow sa may northern Luzon. Posible pa rin umakyat sa 2 metro ang taas ng mga pag-alon. At dahil dun sa ITCZ, dito sa may southeastern Mindanao, sa may Davao Region, umaabot din ng 2 metro, lalo na kapag mayroong mga thunderstorms. And in some areas, in general naman po, kalahati hanggang 1.5 metro ang taas ng mga pag-alon, malayo po sa Pangpang. At para naman sa ating weather conditions sa susunod pa na 3 araw, ina-expect po natin pagsapit ng Friday and Saturday. Dito sa may Pandang Visayas and Mindanao sa ngayon po yung ITCZ, no? So bahagyang aakyat ito pagsapit po ng Friday and Saturday. So ibig sabihin yan, malaking bahagi ng Kabikulan, dito rin po sa may Mimaropa, Calabarzon and Metro Manila, posible ang makulimlim na panahon dahil sa ITCZ, sasamahan din yan ng mga pag-ulan. Anulit natin Friday and Saturday, kung magpapatuyo po tayo ng damit, mahihirapan tayo no, sa mga araw na yun. No? At kung lalabas man ng bahay, kung mayroong mga outdoor activities, please consider na magkakaroon po ng mga pag-uulan. Habang natitirang bahagi ng Luzon, northern and central portions, partly cloudy to cloudy skies, may chance pa rin ng pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog sa Friday and Saturday. Then pagsapit po ng Linggo, malaking bahagi ng Luzon na magkakaroon ng fair weather conditions except dito pa rin sa may Occidental Mindoro and Palawan dahil dun sa posibleng buo na low pressure area doon sa may West Philippine Sea pero mananatiling malayo po sa ating kalupaan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, yung pag-akyat ng ITCZ, magre-result pa rin po dito sa mga kaulapan sa malaking bahagi nito. Pinakang uulanin pa rin itong Panay and Negros Islands, light to moderate with at times heavy rains. Andyan yung chance ng mga heavy rainfall warnings and rainfall advisories. Mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at pagguho ng lupa. Habang pagsapit po ng Sunday, inaasahan po yung pagbuti ng panahon sa malaking bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies at may chance na lamang ng saglit na ulan sa hapon or gabi. At sa ating mga kababayan po sa malaking bahagi ng Mindanao, kung naging maulan itong mga nagdaang araw, asahan po yung pagbuti ng panahon simula po sa Friday hanggang sa Sunday, except some areas of Zamboanga Peninsula, lalo na yung northern Zamboanga del Norte and some parts of Zamboanga City, asahan yung makulimlim na panahon. Other areas, very ideal ang pamamasyal, magandang mag-beach or mag-hike at may chance na lamang ng mga pulupulong ulan at mga thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang gabi. And take note, the temperatures could reach up to 34 degrees, magiging mainit po sa tanghali sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang ating sunset ay 5:40 p.m. mamaya at ang sunrise ay 5:47 ng umaga. Sa Manila Bay naman po ang low tide bukas 5:35 ng umaga at around low level 4 centimeters po below sea level at ang high tide bukas 12:09 naman ng tanghali at 0.66 meter.